Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay ang mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po? Pang-ilang beses na po ba, pang-ilang pagkakataon na po ang pagdalaw ng imahe ng Nazareno dito? Pang-ilan na po? First time. First time po dito sa inyong parokya, no? Ako po ay namalagi, no, bilang assistant o parochial vicar sa Quiapo ng 7 taon. Bago po ako ngayon ay nasa bahagi ng Divisoria na. So mula Quiapo ay nasa Divisoria. Ang paris ko po ngayon ay Nuestra Señora de la Soledad. Mahal na Birhen po, no? Ito ay maliit na simbahan lamang doon sa dulo ng Divisoria. At hayaan niyo po na ibahagi ko po yung aking karanasan sa mga nakakasalamuha ko po na mga deboto ng Poong Nazareno, lalong-lalo na noong mga panahon na ako po ay naroroon pa. Dahil noon po, kung nasaan ang Nazareno, kadalasan nandoon din po ako para samahan ang Nazareno at ihatid ang mensahe ng Nazareno para sa lahat ng mga dumadalo, lalo na sa banal na misa. Pinakamahalaga po sa debosyon ay yung nadadala tayo sa misa. At totoo po na ang imahe ng Nazareno, kung kaya't pinupuntahan ito sa kanyang tahanan sa Quiapo, ay dahil marami talaga ang hindi nabigo na lumapit, dumulog o humiling sa Nazareno. Pero hindi tayo dapat maiwan lamang doon sa ating paniniwala na kapag humawak ka sa katawan, sa paanan o sa damit ng Poong Nazareno ay magkakaroon ng himala. Kasi nga po, ang imahe ng Nazareno ay hindi isang uri ng anting-anting. Malinaw po ba? Yan. Hindi po yan anting-anting kasi nga marami po mga nagiging panatiko ang kumukuha ng mga peraso ng damit o bahagi ng Nazareno dahil naniniwala nga sila na may anting-anting. So ngayon, malinaw po ha, hindi naman pinagbabawal yung magpunas ka ng panyo o hawakan mo ang Nazareno, hindi po bawal yan. Pero ang paanyaya sa atin ay mas magkaroon tayo ng malalim na pananampalataya. Kasi ang imahe ng Nazareno ay nagpapaalala sa atin lagi na huwag kang mawawalan ng pag-asa.
Pangalawa ay yung mapaalalahanan tayo na kahit gaano tayo kasama, kamakasalanan, anuman, no? Sa ngayon kasi talagang meron tayong mga ipinaglalaban, no? Anuman ang kulay mo, anuman ang gender mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya pag tumitingin ang mga tao sa imahe ng Nazareno, nabubuhayan ng loob. Kasi nagkakaroon ng pag-asa na sa bawat pagkadapa, babangon at babangon. At sa pagbangon ay tutulungan tayo ng Nazareno. At wag na wag iisipin ninuman na hindi ka mahal ng Diyos. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Kaya nga po kaya mayroon tayong larawan, no, ni Jesus na nagpasan ng krus, nadapa pero bumabangon dahil sa pagmamahal sa atin. Kahit minsan niisip natin, ay hindi ko deserve na mahalin ng Diyos. Kahit anong sabihin mo pa, mahal ka pa rin ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Malinaw po ba yon? Yan. So sa pangalawang araw nito, no? Pangalawang araw. Kahapon, kung maalala nyo po, kasi gaya ng nasabi ko, no? Mahalaga po na pinakikinggan natin kung ano ang mensahe ng Nazareno. Hindi lang yung pupunta lang tayo para magpa-picture, para humawak, kundi ang mahalaga, ano ang dala niyang mensahe sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa pagdalo natin ng misa. Kahapon, kung maalala nyo po, ang sabi ng poong Nazareno, kung mananalangin kayo, huwag kayong maging katulad ng mga Pariseo, mga iskriba. Huwag na kayong gagamit, sabi niya, no? Huwag na kayong gagamit ng kung ano-ano pang mga salita. Kaya ibinigay niya yung dasal ng Ama namin. At kapag dinadasal natin ang Ama namin, ang paanyaya sa atin ay lumapit tayo sa ating Ama, at kapag humihingi tayo sa ating Ama, kailangan bukas din ang ating kalooban kung ito ba ay ipagkakaloob ng Diyos, kung ito'y nakakabuti para sa atin. Kaya nga meron tayo lagi, no? Panginoon, ang kalooban mo ang masunod. Let your will be done. Hihingi ako, siyempre, no? Hihingi ako, Lord, hawak ako sa iyo, ha? Kung pagagalingin mo ako, salamat. Kung hindi pa, sige, maghihintay ako. Ganon ang paglapit natin sa Panginoon. Ganon ang pagdarasal natin. Ngayon, sa ikalawang araw, ang sabi po, no, ng poong Jesus Nazareno sa atin ay, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Tiyakin ninyo, no? Kasi dito daw ay mayroong, no, magnanakaw, pwedeng masira ang kayamanan na iniimpok. Pero tiyakin natin na nakakaipon tayo ng kayamanan sa langit. Ilan po dito? Nung nasa Quiapo po ako, marami po doon, kapag nangungumunyon, o kaya at the end of yung misa kasi, ang kultura ng mga deboto, sa pagbabasbas, itinataas nila yung kanilang mga kamay. Kasama dyan yung pagtaas ng passport, ng papeles, no? At kung ano pa, no? Yung pwedeng yung picture nung may sakit, itataas nila, ganyan, no? Pero minsan, makikita nyo po, mga deboto, kahit matatanda na, pag tinataas yung kamay, o kaya naman tumatanggap ng komunyon, may mga nakasulat na numero. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung may sulat. Yan yung number ng loto na tatayaan nila. Lord, sana patamain mo ako, Lord.
Masama po bang magpayaman? Ilan ba sa inyo dito ang lumalapit na sana yumaman pa ako? Lord, sige na, patamain mo na ako. Hindi po masama yung kayamanan. No? Sino bang hindi nangangailangan ng pera? Taas nga ang kamay ng hindi nangangailangan ng pera? O sige. Taas ang kamay ng nangangailangan ng pera. Kahit nga si Father, kahit nga ang parokya, kailangan ng pera. Kasi nagtutuluan yung simbahan ninyo. So, kailangan natin ng pera para maipakumpuni ang simbahan. O hindi masama yun. O sige, tanong na lang. Kailan ka huling nag-check ng balance sa bank account mo? Ha? Sa GCash, kailan kayo nag-check ng GCash account? Nung ma-check nyo, masaya ba kayo o malungkot? Malungkot. Bumababa. Nababawasan na nababawasan. Okay lang ba? Medyo lalagpas tayo ng 8 minutes. Kasi kailangan natin maintindihan po, no? At gamitin natin. Kasi sabi nga, ang mata ang pinakailaw ng katawan at kailangan natin makita ng malinaw kung ano nangyayari sa buhay natin kasi baka mabaliwala ang lahat ng pinapapaguran natin dito sa lupang ito dahil hindi tayo madadala niyan sa langit. Pero hindi sinasabi na wag ka nang kumayod, wag ka nang magtrabaho kasi kailangan yan eh. Ngayon, pahinga lang tayo ng konti, July. Pagdating ng August, bayaran na naman, tuition fee. So, kailangan natin yun. At kaya nga tayo nagdadasal, di ba? Kahapon, dinasal natin, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Lord, bigyan mo kami ng marami pang blessings. At talagang ibibigay ng Diyos. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, pagpapalain ka ng Nazareno. Pagpapalain tayo para nang sa ganon, maging pagpapala tayo sa iba. At kapag nagiging pagpapala tayo sa iba, nakakaipon tayo ng kayamanan sa langit. Naisip niyo po ba minsan, dati, nung wala, no? Kasi, noon naman, bago po ako nagpari, nagtrabaho po ako. No? Nung simple lang ang buhay, mas mabait tayo noon. Nakapansin niyo po ba? Nung wala ka, mas mabait ka. Pero nung umaasenso ka, nagiging salbahe o kaya, ano bang, hindi namang masama, pero yung term, nagiging masama ugali mo. Kasi nung wala ka, kapag may lumalapit sa iyo at tumingi ng tulong, totoo yung sinasabi mong, pasensya ka na, wala ako eh. Totoo ka. Pero nung nagkakaroon ka na, may ipon ka na, nakakaipon ka na eh. Pag may lumalapit na tulong sa iyo, nagsisinungaling ka na. Nakuha niyo po? Diba? Kasi meron naman eh. Kaya lang, iniisip mo nga, hindi, may pinag-iipunan ako. Kaya kahit mayroon kang kakayahang tumulong, magpautang o magpahiram, magsisinungaling ka at sasabihin mong wala. Ano yung sinasabi sa pelikula? Akala mo lang wala. Nakuha niyo po, di ba? Yung wala talaga, totoo. Hindi nagsisinungaling eh, totoong wala eh. Mabait ka. Pero nung nagkakaroon tayo, natututo naman tayong maging masama ang ugali. Kahit nga mismo, di ba mga nanay,
Di ba pag humihingi kayo sa inyong mga anak, o yung mga anak, kapag humihingi ang mga nanay, sabihin niyo wala. Ayaw mo lang. Kasi meron kang gustong bilhin, pinag-iipunan mo. Bagong cellphone, bagong damit. Kaya kaya mong tiisin, di ba? Kaya mong tiisin yung mga taong malapit din sa iyo na nangangailangan ng tulong kasi nga, ang iniisip mo na para sa sarili na. Akin, ako muna. Ay. Nare-realize niyo po ba? No? Kasi isa rin ito sa mga realizations ko po noon eh. Pag pinagmamasdan ko, no? Dati wala ka namang ATM. Dati wala ka namang bank account. Kung ano lang yung kayang bigay, binibigay mo at ikaw pa nga nahihiya, pasensya ka na dito ha. Pero ngayon meron na, ilang bangko ba meron ka? 2, 3? Tapos lalapit ka sa Nazareno, Lord, pagpalain mo naman ako, Lord. Hindi ka pa ba pinampapala? O hindi mo lang nakikita na marami ng pagpapala ang binigay sa iyo? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo ulit, hinay-hinay ka lang. Sige, pagdamot mo yan. No? Bukas, wala ka na dito sa mundong ito. Paghahati-hatian na yan ang mga maiiwan mo sa buhay. Kasi nga, yung realidad din, wala talaga tayong dadalhin sa langit. Iwan lahat yan. Kahit anumang ilang lupain man, mayroon kayo dito sa Bustos, dito sa Bulacan, iwan lahat yan. Ang kailangan mo nga lang, kakapiranggot na lupa, o kaya, isang garapon lang ang kailangan mo. At kamalas-malasan pa, kapag ang mga mahal mo sa buhay, naniniwala doon sa isasaboy ka doon sa dagat, isasaboy ka doon sa kabundukan, walang natira sa'yo. Diba? So, hindi po madamot ang Nazareno. Sobra-sobra siyang magbigay sa atin. At tandaan niyo po, habang nagbibigay ka at hindi mo iniisip yung binibigay mo, magugulat ka, hindi ka mauubusan. Kahit akala mo wala na, magugulat ka sa pagkilos ng Diyos, hindi mauubusan ang iyong kaban. Pero habang nagdadamot ka at habang iniipon mo at gusto mong mag-ipon, mas lalo kang mahihirapan na mag-ipon. Ulitin ko po ha, hindi masama ang pera, hindi masamang lumapit sa Nazareno at humingi ka ng kayamanan o ng pera kasi kailangan mo yan pampaaral, pambayad kuryente, pambigay, pangbaon, pambili ng pagkain, pang-donate sa simbahan para makatulong. Kailangan yan, ha? Pero wag mong paikutin ang buhay mo dahil sa pera. At wag mong iisipin, magiging masaya ka kapag marami kang pera. Sige, tanungin niyo yung katabi ninyo, masaya ka ba? Marami ka naman pera, di ba? Bakit malungkot ka? Sana po, no? Lahat ng biyaya, kung ano man ang mayroon ibinibigay sa atin ng Diyos, matuto tayong magpasalamat at matuto tayong mas maging mabuting tao. Dahil yan ang magiging kayamanan na iipunin natin sa langit. Amen? Tumayo po tayo.